Nakikita niyo ba to mga manay? Nako, panibagong recipe na naman ang i-share ko sa inyo at excited ako kasi ang sarap nito. Panibagong recipe ng version natin ng carrot cake or carrot loaf bread na pwedeng-pwede nyo tong pambenta. Lalo na kung meron kayong mga cafe at pwede nyong gamitin to na pang cake base. Tas may frosting ka ng cream cheese. Ay nako, as in talagang ang sarap nito. Kaya naman, wag na natin patagalin dahil simple lang din naman yung mga sangkap na ginamit ko rito at alam kong madaling-madali nyo tong masusundan. So tara, umpisa na natin. So bali dito, uunahin ko muna mga manay na mag-chop ako ng walnuts. So iba-ibang mga nuts yung gagamitin natin dito. Then next naman natin, meron tayo ditong almonds na i-slice din natin. Hindi naman siya totaling pinong-pino, basta ganyan lang din naman kalalaki yung kailangan natin. Then ilagay natin sa isang lagayan. Sasabay na rin natin ng raisins. So ito mga manay ay may mga sukat or timbang. So lumalabas dyan sa screen, bali 3 tong gagamitin natin para dito sa ating recipe. Then, meron tayo ditong ginadgad or kinayod na carrots. At dito, kakailanganin din natin ng kinayod na niyog. So, ito po ay hindi piniga ha. Fresh na niyog po ito. Huwag nyo pong pasasagad na kasama yung bao. Kailangan ito lang yung nasa ibabaw lang para maputi-puti at hindi naman pangit tignan kapag hinalo natin doon sa ating ibibake. Meron din tayo ritong all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng cake flour. Pwede rin po ang third class na harina yung nabibili sa palengke. So, bawat sangkap po ay nakatimbang mga manay ha. Ngayon kung nagtatanong po kayo na sana po naka-cups, i-google nyo mga manay, meron na po nun. Kakailanganin din natin ng 3 piraso ng medium size ng itlog. Then dito, meron din tayong tinunaw na butter. Unsalted butter to mga manay. Then, susundan na rin natin ng paggamit ng evaporated milk or pwede rin kayong gumamit ng fresh milk, pwede rin po ang tubig kung nagtitipid. Meron din tayo ditong wash sugar at pwede rin po kayo ditong gumamit ng puting asukal kung wala kayong wash sugar o sigundang asukal ang tawag dito sa Tagalog. Kasi yung iba nagtatanong pa rin. So, sa isang malaking lagayan, unahin po natin na pagsamasamahin tong niyog. Then, isusunod na rin natin dito yung ating walnuts, almonds, tapos raisins. At maglalagay na rin tayo ng kinayod na niyog. Alam nyo mga manay, itong recipe na to, na carrot cake, masasabi kong parang ito yung pinaka magastos na carrot cake recipe na ginawa ko. Kasi nga naman sa mga pinaglalagay nating nuts, no? Pero kung gusto niya kasing mas special at kakaiba sa panlasa ng mga customer natin, yung mapapatanong sila, ano yung nakalagay? Masasabi kong itry nyo to. Kasi iba yung nabibigay ng fresh na niyog dun sa ating carrot cake. Then, susundan na rin natin ang paglalagay ng harina natin o yung all-purpose flour. Hahalu-haluin po muna natin tong mga sangkap na to. So, mas mainam na meron rin kayong malaking lagayan ha, para mahalo nyo po ng mas maayos. Ngayon, kung magtatanong kayo, wala na po bang optional manay dun sa mga nuts na nabanggit mo? Masasabi ko lang kung talagang wala at walang-wala talaga kayo noon sa kusina ninyo or wala sa budget ninyo, meron po tayong recipe ng carrot cake na pang budget. So, bisitahin nyo na lang po yung channel ko at marami kayong pwedeng pagpilian doon na papatok pa rin sa panlasa at budget ng mga maming gaya ko. Then, maglalagay tayo dito ng baking powder. Siyempre, hindi mawawala. Kailangan natin sundan ng baking soda. Kailangan din natin ng asin na pambalance para hindi po nakakaumay. At hahaluin po ulit natin. So, kung gusto niyo ng pangmaramihang timpla, pwede kayong gumamit ng mga malalaking stand mixer at doblehin niyo lamang po itong sangkap na pinapakita ko sa inyo. So, kung gagawin yung 2 batch, doblehin niyo lamang po lahat ang sukat sa 2. Ganun lang po kasimple. So, habang minimix po natin to, kapag okay na, so pwede na natin tong itabi at dito naman tayo sa mga natitirang sangkap. So, gagamitin ko na tong pinaglagyan ng harina. So, dito na ako mag-ahalo. Unahin ko yung ating asukal. So, pagkalagay ng asukal, susundan na rin po natin ang paglalagay ng 3 piraso ng itlog. Then, hahaluin po natin. So, kailangan kasi na ma-assure natin na matunaw ng maigi yung asukal at gayon din na mahalo ng maigi yung itlog na nilagay natin dito.
Then dito pagkatapos natin ma-mix, susundan na rin po natin ng paglalagay ng ating tinunaw na butter. So again, unsalted butter po itong gamit ko. Pwede rin kayong gumamit ng margarine. Pwede rin pong gumamit ng canola oil. Kung talagang nagtitipid, pwede rin ng mga palm oil, coconut oil. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Then mix lang po ulit natin. Ayan. Para matunaw talaga yung sugar. So, itong recipe na to mga manay, kung mapapansin nyo, talagang bakit naglagay ng niyog, na fresh na niyog. Marami magtatanong manay baka mapanis yan. Hindi po. Kasi lulutuin naman po yun at nakalagay naman yan sa chiller kapag hindi natin kailangan kainin. So, maglalagay na tayo dito ng evaporated milk. Pwede po ang fresh milk, pwede rin ang tubig. Then, mix lang po natin. So, kapag nahalo na natin, ang gagawin po natin ay pagsasamahin po natin tong dalawang sangkap na to, yung ating dry and wet ingredient. So, kunin na natin. Ayan. At ibubuhos na po natin dito lahat yung liquid ingredients na pinaghalo-halo natin. So, maglalagay lang ako ng puwang sa gitna. Ganyan. At dito po ay dahan-dahan po natin ibuhos lahat. Pero, kailangan po na sairin natin ha. Kasi kasama yan sa timbang. So, dahil nakatimbang ang bawat sukat ng ating ginamit na sangkap, so, kailangan walang masasayang. Sairin po yan. Then, mix po natin dahan-dahan. Ganyan po. So, kailangan iwasan lang po na ma-overmix. Kaya mas mainam na yung harina na ginagamit natin, lagi po natin sasalain ng 1 hanggang 2 beses para po naiwasan yung ma-overmix yung ating cake batter. Then, mix lang po natin. So, dito, kung mapapansin nyo, hindi siya runny or yung sobrang talagang labnaw ng texture, no? So, normal po yan. Then, nakikita nyo po yung parang mga hibla-hibla na yan. Huwag kayong mag-alala, hindi po yan harina. Yan po ay yung ating carrots, then yung ating ginadgad or kinayod na niyog. So, yung natutulong ng fresh na niyog, mga manay, kakaiba po yung nabibigay niyang lasa. Kasi dahil hindi nga siya piniga, so may pagka-creamy na, tapos may nutty, dahil mga nilagay tayong mga nuts, then yung binibigay ng raisins, kakaiba yung lasa na nabibigay na itong recipe na to. Kaya naman kung gusto nyong ilagay din siya sa cupcake molder, pwedeng-pwede po yan kayo yung masusunod. So dito, hindi naman kailangan tong haluin ng sobra-sobra. Kung mapapansin nyo, napakadali lang. Then, kailangan ihanda na rin natin yung mga pan na ating gagamitin. So, ang gamit ko dito ay loop pan na size 6x3 ang size. So, sakto po yung tatlo na to para dito sa ating recipe. At dito nga, kung mapapansin nyo, nagpahid po ako ng butter sa ating pan. Pwede rin po ang mantika. Ngayon, kung gusto nyo mga manay na mas mabilis siyang matanggal, pwede kayo maglagay dyan ng parchment paper. Pero ako, hindi na ako naglagay. Pero kung gusto nyo nga ng mas mabilis, pwede kayo maglagay ng parchment paper sa inyong pan na gagamitin. Pwede kayong gumamit ng mga round pan, gaya ng sinabi ko mula dun sa umpisa. Pwede nyo tong gawin na cake base. At para sa pang ibabaw natin o pang toppings, gagamit ako netong pecan nuts. Ang mahal neto, no? Pero ito naman ay optional nasa inyo. Kung ayaw ninyo, wag nyo lagyan. Pwede namang maglagay kayo ng mga chocolate chips or cashew nuts. Kayo na po yung bahala kasi pang ibabaw naman yon. Then, kung pang negosyo, laging sinasabi, gumamit ng timbangan para pare-parehas po ang timbang at sukat na ating ilalagay sa ating mga pan. Maglagay ng sapat na cake butter para dun sa ating mga pan at dapat naka-preheat na rin po yung oven natin. Sa oven mga manay, kailangan ng init po ay nasa init na 150 to 160 Celsius lang ang init. Then ito ay ibibake natin ng mga 45 to 60 minutes. Pagkatapos natin maglagay sa ating mga pan gamit yung ating spatula, siksikin po natin at pantayin yung bandang ibabaw para po maganda po at maayos yung pagkaalsa niya. Hindi naman to kailangan paalsahin ng umbok na umbok, kailangan flat lang. Then itataktak po natin ng mga 1 hanggang 3 beses para po naiwasan yung merong mga siwang-siwang sa gitna na hindi po maganda kapag merong ganon. Para maging maayos po yung pagka-bake. So yan, tinataktak ko ng 3 beses. Then pwede na natin tong lagyan ng pang toppings natin. Gaya ng sinabi ko, ito ay optional Pwede kayo maglagay ng mga pang-topping or pwede naman kahit wala ay pwedeng-pwede. Okay? So, walang problema Baka may magsabi ang mahal niyan. Wala akong pambili niyan.
So, ito ay optional. Syempre, dahil ready na itong i-bake, pwede na natin itong isalang sa ating preheated oven. At dito nga po, makalipas ang ilang minuto nating pagbi-bake at eto't mainit-init pa, kaya wag munang tatanggalin. So, tanggalin lang kapag malamig na. Ilagay sa isang cooling rack. Then, maya-maya ay pwede na nating i-slice at ready na natin tong i-serve sa ating mga mahal sa buhay. Maganda po itong idea pang stock para dun sa mga anak natin na pumapasok, dagdag na pambaon, at kung meron nga kayong cafe, pwedeng pang negosyo. Tumatagal po ito ng higit 1 buwan, ibalot lang ng cling wrap, ilagay sa freezer. Then, tumatagal naman ng 7 days higit, ilagay naman sa chiller. Basta babalutin po ng cling wrap at wag din balutin ng mainit pa ha. So, eto na po at atin ang titikman. Nako mga manay, eto ay may kakaibang lasa. Kaya naman masasabi kong itry ninyo nang malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi ito yung carrot cake na hindi ordinaryo na natitikman lang natin sa ibang mga cafe. May kakaibang twist, linamnam na masasabi mo na babalik-balikan ng mga customer natin. So muli mga manay, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod kasi gusto ko magtimpla ng kape. Ang sarap nito ipare sa black coffee. So ayun lang, paalam!